Banat bay mga kabayan. Binanatan ni Nino Barsaga. Hindi nakaporma itong si Banat bay mga kabayan. Ito ang pantapat si talaga mga kabayan. Ito ang pantapat sa mga DDS na vlogger na palamura. Kasi ito pong si mga kabayan, itong si Nino Barsaga ay talagang palamura din. O kasi hindi naman lingid sa inyo mga kabayan, lalo na sa mga DDS, sa mga BBM supporters na ito pong si Nino Barsaga ay ito po talaga yung solid na Duterte nung araw. Kaya lang, ito po ay tumiwalag na po sa kanila. Kasi wala hindi na rin masikmura ni Nino Barsaga yung pinanggagawa nito. Itong mga DDS na to, lalo na po itong si Bayad Bay. Ayan, kaya ito, binanatan niya mga kabayan, itong si Banat Bay. Panoorin natin ang kanyang banat kay Bayad Bay, mga kababayan. Alala ko dito, yung utos sa atin nung araw, nung si dating Pangulong Duterte, na wala tayong gagawin kung hindi sirain, wasakin, ipahiya si Leni Robredo. Yan ang naaalala ko. Yan ang utos ninyo ng mga boss natin dati nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Hapon, ninapanood akong video na kung saan itong pukilang ilang araw-araw na si Banat Bay na tarantado at luslos ang bayang na supot na kulang sa tsupa. Itong putang ilang talot na bakla ito na hindi niya magawa na bakla. Tinitira niya si dating Vice President Leni Robredo at ngayon ay mayor ng Naga City. Alam mo, Banat Bay, minsan wala ka sa hulog yung mga sinasabi mo. Ang feeling mo sa sarili mo, napakatalino mong putang ina mo ka. Di ba? Ang sabi mo, mukhang pera si Leni. Di ba? Balik rin natin ang mundo. Paikutin natin ang buhay. Sino ba nagkaroon ng kaso ng tangdarambong na Vice President? Ikumpara natin itong dalawang to. Leni Robredo at Sara Duterte. Sino mayroong kaso ng pandarambong na nakapay? Hindi ba si Sara Duterte? Si Madam Leni, hilang kaso. Walang isinampang kaso, walang kasong katiwalian, walang kaso ng pandarambong. Ngayon, ihahambing mo si dating Vice President Leni Robredo kay Sara Duterte na hindi pa tapos ang term ni Sara, nabulgar na ang kanyang confidential fund. Look at yourself, Banat Bay, putang ina mo ka. Alam mo, sa larangan ng politika na paghahalata, yung ibang mga political vlogger na nagpapakadunong-dunungan, na nagpapakatalinuhan, pero saksakan ng pagkabobo. Alam mo, Byron, pakinig ka. Sa sobrang nakakalbo ang bunbunan mo, putang ina mo ka, nagtatakip ka na ng bunbunan mo. Ito sinasabi ko sa'yo. Narinig mo yon, Banat Bay, nagtatakip ka pa ng bumbunan mo. Huwag ka kasi magtatakip ng bumbunan. Mas maganda niyan, labas ka ng madaling araw para mahamugan naman yung bumbunan mo. Di ba? Sinong may kaso ng pandarambong? Si Leni o si Sara? Kasi ako wala akong maalala na may kaso. Si Leni. Ang naaalala ko dito, yung utos sa atin nung araw, nung si dating Pangulong Duterte, na wala tayong gagawin kung hindi sirain, wasakin, ipahiya si Leni Robredo. Yan ang naaalala ko. Yan ang utos ninyo. Narinig nyo mga kabayan. Hindi ba? Gawain talaga ng mga Duterte pala yan. Talagang pagkakalaban nila sa politika mga kabayan, talagang sisirain nila yan. O ganyan po ang mga Duterte. Basta kalaban nila sa politika, talagang sisirain po talaga nila yan. O katulad nga po, ganyan ngayon kay PBBM. Hindi po ba wala po silang ginawa kundi sirain si PBBM?
nagpapalaganap sila ng mga fake news, mga maling informasyon para lang magalit ang taong bayan kay PBBM. Estilo pala talaga nila yan. Ayan, binulgar po ito ni itong si Nino Barsaga. Dahil yan po pala ang trabaho niya nung araw. Pero mo talagang inutos pala sa kanya na sirain si Leni Robredo. Kasi hindi po ba kalaban po nila si Leni Robredo noon. Kaya, ayan, ibinunyag ni Nino Barsaga. Tuloy natin. Mga boss natin dati, nung panahon ni dating Pangulong Duterte. At hindi nyo maitatanggi yan nung ako'y pinagpupunta ninyo sa Naga City, sa ating yung Plaza Hotel. Doon nyo ako pinatutuloy sa Avenue Plaza, na kung saan isa sa pinaka first class na hotel sa Kamsor ang Avenue Plaza. Ano ang agenda? Bakit nyo ako pinapalutang doon? Para magkuha ng tao na mag-i-interview, para wasakin at padumihin at sirain ang pangalan ni dating Vice President Leni Robredo. Yan ang pinagagawa ninyo. Kasi na-experience ko yan. At hindi nyo maitatanggi, nung nabubuhay pa si dating Governor at dating Congressman Luis Villafuerte, mayroon video clip na naka-live sa YouTube ako noon na nag-uusap si dating Governor Luis Villafuerte at ang isang top opisyal ni dating Pangulong Duterte, na ang pinag-uusapan doon sa video conversation na yon about kay Leni kung paano titibagin. Baka nakakalimot kayo. Diyan kayo eksperto para mangwasak, naggagaya ng ginagawa ninyo kay Pangulong Marcos ngayon. Di ba, Banat Bay? Huwag tayo magpakaundulol. Huwag tayo magpapanggap, Banat Bay, na ikaw ay makatao, ikaw ay makabayan. Dahil bayaran ka. Utang ina mo. Ha? Bayaran ka. Ano yung maliban sa bayaran, mga patay gutom kayo. Di ba? Hut-hut dito, hut-hut sa mga follower na mga OFW. Di ba? Ganyan kayo ka-stupid mga puki ng ina ninyo. Ano ba yan, Banat Bay? Binulgar ka na ni Nino Barsaga. Wala ka palang ginawa kundi manghut-hut Ultimo mga OFW na mga DDS hinuhututan nyo pala. Nakakaya naman yung ginagawa nyo. Hindi ba kayo naawa niyan sa mga kapwa ninyo DDS na inyong hinuhututan? Tapos kung magsalita itong si Banat Bay, mga kabayan kala mo napakalinis? Di yung pala ang tumatakbong ang nananalaytay na dugo rito kay Banat Bay hindi ko alam kung kulay pula o itim. Di ba? Ano Banat Bay? Kaya pala takot na takot ito kay Ninyong Barsaga, mga kabayan. Kasi bistado ni Ninyong Barsaga ang karakas nitong si Banat Bay. Yan. Hindi ito makapalagay Ninyong Barsaga Ayan, nabunyag ka tuloy. Na bayaran ka. Bukod sa bayaran ka, hinuhututan nyo pa yung mga kapwa ninyo DDS na mga OFW. Hindi ba kayo naawa niyan? Wala na ba kayong konsensya? Nako, talaga naman itong mga DDS na ito. Tapos ang lakas-lakas ang yabang-yabang pagka nagsasalita sa social media. Kung makabati ko sa gobyerno Nako, kala mo napakalilinis. Ayan. Nabunyag tuloy kay Nino Barsaga. Hindi po ba mga kabayan? Hanggang sa muli, hanggang dito lang po muna tayo mga kabayan. Ito po ang Nards TV 51. Mundo'y nagliwanag nang makilala ka, di may